At sa umagang ito, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral about a mature Christian. Okay, mamaya babasahin natin yung ating teksto, pero alam na po ninyo ito dahil ito po ay nabasa na natin at pinag-assignment ko sa inyo na basahin nyo po ito sa bahay noong Believers Night, noong Friday, last Friday of the month ng March, no? Colossians 2:1-8. Yan po ang ating teksto. Sulat nyo na lang at basahin ninyo mamayang gabi pag bulay-bulayan at isa-isahin po natin ang sinasabi diyan. Colossians 2:1-8 at dinagdagan ko pa po na isang verse o mga verses sa Ephesians 4:13-15. Sulat po ninyo at basahin po ninyo yan bago kayo matulog pag bulay-bulayan, no? Colossians 2:1-8 and Ephesians 4:13-15. A mature Christian o Kristiyanong ganap, no? Okay. So, pag-aralan natin, sabi po sa Google, meron po tinatawag na 5 main stages ng growth ng isang tao, no? Kasi alam natin na growing is a process. Yung paglaki na isang tao, kahit na mga hayop po yan, may proseso, no? Gayun din sa tao, may tinatawag na 5 main stages of growth ng isang tao. Sabi po sa Google, 5 po iyon. Ito po yung tinatawag, number 1, infancy. Pag sinabing infancy, ito po yung birth to 1 year old, no? Yung sanggol. Mula na siya ipanganak hanggang siya ay lumaki. Sumunod ay toddlerhood, o 1 to 5 years, 5 years old, no? So, pangatlo ay childhood, yung 3 years old, 6 to 11 years old, childhood. Adolescence, 12 years old to 18 or 19 years old. Ibig sabihin, adolescent yan. So, at panghuli ay yung adulthood, from around 20 years until death, no? Pero ngayon, alam natin, may mga senior pa na 60 years old pataas, no? So, yan po yung mga yan po yung mga stages ng development o growth ng isang tao, no? At alam nyo, na sa spiritual, kinakailangan ganun din po, no? O sige po, ibig sabihin, dapat daw po tayo bilang mga nakay Kristo, lumalaki tayo, lumalago tayo, nagkakagulang tayo. Kasi pag sinabing a mature Christian o Christian maturity o mature Christian, sa Tagalog po yan ay Kristiyanong parang may gulang na o ganap na. No? So, gayon din sa kalagayan spiritual. Kasi dapat may proseso at nahayag po dapat ito sa isang tao. Pag hindi po nahayag sa isang tao, yung ganitong bagay, yung main stages of man, paano sasabihin natin ano tawag doon? Ano tawag doon? Abnormal. No? So, kapag hindi po ito nahayag, ang mangyayari, dito na pumapasok yung tinatawag na abnormalities na isang tao. Halimbawa, paano masasabing abnormal? 25 years old na pero hindi pa rin nakapagsasalita. 25 years old na pero dumedede pa rin sa gatas. Nakakita na po ba kayo no, na 25 years old na dumedede pa rin sa gatas? Di ba? Parang nakakatawa. Tama po? No? Ibig sabihin, sa kalagayan spiritual, parang matatawa tayo. 25 years na sa gawain ng Panginoon. 25 years ng Kristiyano. Tayo, 25 years na itong church, no? Sa biyaya ng Diyos. Pero hindi pa rin lumalago, hindi pa rin lumalaki. Wala pa rin growth nakikita, no? Kaya ibig sabihin, pagka ganon, tatawagin yung abnormal. Tama po? No? O meron po ba ditong abnormal na tao? Abnormal na Kristiyano? Hello? Sana hindi, no? Hello? No? So dapat, ibig sabihin, sa kalagayang spiritual, kung ganon sa physical, dapat sa spiritual, ganun din, nagmamature tayo. It is God's will for us to grow. It is God's will for us to be mature. So kung 25 years old na tayo sa Panginoon, o ilang taong ka na sa Panginoon, dapat nakakakitaan na tayo ng pagbabago at yung tinatawag na maturity. Ngayon, ang tanong, who is a mature Christian? Sino po ba yung mga
Kristiyanong may gulang na, o lumalago, o yung papunta na sa pagiging ganap na Kristiyano. Okay, una, tandaan po natin, i-recognize natin na ang maturity is a process. Ito ay proseso. Pag sinabing proseso, hindi biglaan. Tama? Kumbaga, sanggol, di ba, pinadedede natin ang gatas, pinapakain natin masustansyang pagkain mga bata, at pag nakikita natin, lumalago na siya, lumalaki na siya. Tama? Ako, nakita ko yung paglaki ni RK, no? Nung bata pa si RK, alam natin si RK, anak niya ni Sister Princess, tsaka ni Brother Renz, no? Nung bata pa yan, maliit, ang liit-liit lang niya, pero ngayon, kung makikita niya, lumalakad dito, takbo ng takbo. Ang lusog na niya, at laki na niya, di ba? Ibig sabihin, tama yung kanyang pag-growth na nararanasan. Kaya ganun din sa kalagayang spiritual, ang paglago ng isang Kristiyano ay isang proseso. Walang Kristiyano na nakilala mo si Jesus ngayon, bukas, mature ka na. Tama? Hindi. Yung natulog ka lang, naging matanda ka na, naging ganap ka na. Hindi. Kundi, dumadaan sa tinatawag na proseso. So, it is a process. No? So, hindi pwede na kinabukasan, malago ka na, kinabukasan, mature ka na agad, kundi may proseso po talaga. Number 2, ang maturity, it is not about perfection. Hindi sinasabi para maging mature ka, perfect ka. O ganap, o kaya yung sinasabi mo, perfect na ako, hindi na ako na kailangang magbasa ng Biblia. Alam ko na yan, perfecto na ako kasi wala akong ginagawang kasalanan. Siguro naman lahat tayo dito mula nung matanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas, nagkasala pa rin tayo. Tama po ba? No? Pero ang pinakamahalaga, inaabot natin yung tinatawag na maturity. Ibig sabihin, hindi ka nga tayo perfect, hindi ka nga perfecto, pero inaabot mo yung tinatawag na maturity. Gusto mong lumago, gusto mong maging ganap, gusto mong abutin yung stage na kung saan dapat nandun tayo, nagmamature, lumalago, no? So, we will grow in Christ. Nagmamature tayo, lumalaki tayo, lumalago tayo, but growing, ang maturity is a growing in Christ likeness. Ito po ang ibig sabihin din ng maturity. Growing in Christ likeness. Ibig sabihin, araw-araw may nababago sa'yo. Hello? Alam nyo, hindi biglaan ang pagbabago, pero ang magandang balita, yung araw-araw may nababago sa atin. Kayo tatanungin ko, kayo nakakilala sa sarili nyo, may nababago ba sa inyo araw-araw? Hello? Diba? Una nakakita niyan yung mga kasambahay nyo. Tama? Yung mga kasama nyo sa bahay. Yung lagi mong madalas na kasama. Yung kaibigan mong matalik. Yung magulang mo, yung anak mo, yung mga kasambahay mo. No, ibig sabihin, may nakikita ng pagbabago. Dati-dati, ang taray mo. Dati-dati, mataasan ka lang ng boses, mas mataas pa yung boses mo. Di po ba? Pero ngayon, nakikita na yung pagbabago. Nababago ka na sa pananalita, sa pag-iisip, nababago ka na sa pagdedesisyon, nababago na yung iyong lifestyle, no? Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng gana sa mga bagay na espiritual. So, nababago ka na. You are growing in Christ-likeness. Kaya nga madalas na marinig nyo sa akin, tingnan nyo yung katabi nyo kung makakamukha na ni Kristo. Tama? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung kamukha na Kristo. Nagtatawa kayo, totoo po yun. Ibig sabihin, may nababago sa inyo. Ibig sabihin, hindi nyo makikita yan kung hindi nyo madalas makita o madalas makasama yung kasama ninyo. Pero kung madalas yung makita, yung mga kasama nyo, masasabi nyo talaga, wow, may nabago na sa kanya. Dati magagalitin siya, dati mataray siya, dati ganito siya. Pero ngayon, nakikita ko na sa kanya yung humbleness. Nakikita ko na sa kanya yung pagiging mapagpatawad. Nakikita ko na sa kanya na marunong na siyang magpakumbaba. No? So, ibig sabihin, ito yung
growing in Christ-likeness, nagiging kamukha ka na ni Kristo. Bakit si Kristo ay mapagmahal? Tama? Si Kristo ay, ano? Ano si Kristo? Mapagpatawad. Si Kristo ay mabuti. Si Kristo ay maunawain. Si Kristo ay punong-puno ng habag at awa. So, growing in Christ-likeness. Sumunod, walking in the light. No? So, ikaw ay lumalakad na sa ilaw, hindi sa kadiliman. Ito, napag-usapan na natin ito ng makarang mga araw. Pag ikaw ay nagmamature na sa pananampalataya, you will walk in the light. Pinipili mo yung liwanag, yung tama, yung kabutihan. Ito mas mabuti ito. Ito yung kalooban ng Diyos. Yung darkness, iniwan mo na yan. Di po ba? Alam natin, may dalawang bagay lang dito sa lupa, light and dark. Liwanag at ilaw. Doon tayo sa liwanag. Why? Because Jesus Christ is the light of this world. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Pag tayo lumalapit sa Kanya, nililiwanagan tayo, nare-reflect natin yung ilaw ng Panginoon. Kaya ang makikita na sa atin, ang liwanag ni Kristo. Di po ba? Wala ka na sa kadiliman, ayaw mo na yun, tapos na yun. Nakipag-break na tayo sa mga gawa ng kaaway. No? So, nagmamature ka na. Ibig sabihin, dati-dati, hindi mo mapigilan yung gumawa ng gitong bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Pero ngayon, mas pinipili mo na, alam ko na ang tama at mali. Bakit? Nagmamature ka na. Mas pinipili mo na yung tama. Mas pinipili mo na yung mabuti. No? So, ito ang nagmamature na Kristiyano. Alam mo na yung tama, doon ka pumunta sa tama. Bakit maraming mga tao ngayon, alam yung tama, pero nandun pa rin sa mali. Hello? Hello? Huwag tayong ganun. Kung tayo totoong Kristiyano at alam nyo, nagmamature ang isang Kristiyano pag lagi araw-araw, pinipili niya ang daan ng Panginoon. Tama? Pag pinipili niya ang liwanag, pinipili niya ang tama. Tama? No? So, ibig sabihin, kung alam mong mali, pigilan mo yung sarili mo. Natutunan na natin dito yan na kinakailangan tanggihan na natin yung lumang pagkatao. Di ba? No? Kung halimbawa, dati lasinggero ka, alam mo na yung tama at mali, iwan mo na yung pagiging lasinggero. Alam mo nang mali yan eh. Di humingi ka ng tulong sa Diyos. Pag eto na yung mga kabarkada mong sasabihin sa'yo, oy, halika, halimbawa, example lang halika bayani, mag-inuman tayo. No? Halimbawa, no? Pag niyayaya ka ng mga kaibigan mo, tumanggi ka na. Sabi mo, pare, pasensya na ha. Hindi na ako umiinom eh. Tama? Nasa atin din yun. Kaya ka pumupunta, kaya ka sumasama sa kanila, gusto mo. Pero humingi ka ng tulong sa Diyos. Diyos ko po, tulungan mo po ako. Gusto ko nang lumakad sa liwanag. Tama? Tama? Tutulungin ka ni Kristo. Naranasan ko na rin yan. Marami na rin akong tinanggihan. Pero salamat sa Diyos, nung nakikita nilang tinatanggihan ko ang kadiliman, tinatanggihan ko ang kasalanan, hindi na nila ako nayayaya. Amen? Kasi alam nila, nasa ilaw na tayo. Amen? At kung nasa ilaw ka, pwede mong liwanagan yung mga nasa kadiliman. Amen? Kaya minsan hindi tayo magliwanag. Kung baga sa ilaw, pundido yung ilaw mo. Ayaw mo kasing tumanggi sa kasalanan. Ayaw mo tumanggi sa masama. Pero this time, para maging mature ka, para mag-mature ka, tanggihan mo kasalanan. Amen? So, sabi dito, actively pursuing holiness. Kundi ang pinupursi mo ay yung kabanalan. Pursuing holiness and service. Sabi sa Bible, you are the light of the earth. You are the light and salt of this earth. Tayo ay asin at ilaw ng sanglibutan ito. Ito yung purpose natin. Ito yung dahilan kung ba't hindi pa tayo namamatay. Hello! Tandaan nyo, mga kapatid, kung gusto nyo hindi pa mamatay, kung gusto nyo patuloy na ang buhay nyo magpatuloy sa mundong ito, magpatuloy tayo sa purpose natin. Ang purpose natin sa mundong ito is to be a light and salt of the earth. Amen? Kung tayo po'y nagpapatuloy sa purpose natin, hindi pa tayo kukunin ni Lord siguro. Kasi gusto niya marami pang maging light and salt of this earth.
Pero kung wala ka ng purpose at ayaw mo malakaran yung purpose na binigay sa'yo ng Diyos, baka kunin ka na. Kasi ayaw mong gampanan yung purpose na binibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Next, a mature Christian understand that they are still at work. No? Tandaan natin that we are still a work in progress. Tayo rin naman. Tandaan nyo, hindi pa tayo perfecto, pero we are still a work in progress. Kinikinis pa tayo ni Lord. May mga kapintasan pa rin tayo. Lahat nga ng may kapintasan pa rin dito, magsabi ng amen. Diba? May kapintasan ka pa rin. Meron ka pa rin kapintasan, meron ka pa rin kahinaan. Ginagawa ng Diyos para maging kawangis ka niya, para maging kamukha ka niya. Ang ginagawa ng Panginoon, inaayos pa tayo, kinikinis pa tayo, ginagawa pa rin niya tayo, minomold pa rin niya tayo, kagaya ng kagaya ng palayok. Si Jesucristo ang magpapalayok, inaayos pa niya tayo doon sa gusto niyang iwangis natin. In progress pa rin tayo. Kaya kung halimbawa, kung minsan inaayos ka ng Panginoon, kinikinis ka niya, paano kanya kinaayos at kinikinis pag nakikinig ka ng mensahe? Hello? Hello? Pag nakikinig ka ng message, ng mga sermon, pag nagbabasa ka ng Biblia, minsan tinatamaan ka. Sino sa inyo pag kayo nakikinig ng mensahe o ng sermon, minsan tinatamaan kayo, magsabi ng amen. Diba? Ibig sabihin yan, inaayos pa tayo ng Diyos. Kinikinis ka niya, kumbaga sa ginto, ginagawa ka niyang mas makinang pa. Tama? Kaya wag tayong magalit pag minsan, uy, tinamaan ako. Uy, nasaway ako. Sabi nga, alam niyo, minsan may mga nagsasabi sa akin, wag naman puro saway. Ano gusto niyong mensahe? Puros blessing. Ano gusto niyong message? Puros yung makikiliti kayo. Puros may entertain kayo. Hindi to entertainment and church. Kundi sa church, pag tayo nagsesermon, may mga kaunting sawayan kasi gusto ng Diyos ayusin ang buhay natin. Ayusin yung karakter natin. Tama? At ang sabi sa Biblia, ang nakikinig ng saway ay natutuwid ang buhay. Ang lahat ng gusto matuwid ang buhay, pumalakpak sa Panginoon. Tama? Praise God. Kaya sabi ko, hindi. Kung ano yung gusto ng Diyos paturo sa akin, ituturo ko yun. At hindi gusto ng Diyos na saktan kayo. Gusto ng Diyos baguhin tayo. Aanin natin yung mensahe, kikilitiin tayo. Aanin natin yung mensahe, yung mensahe na yung puros pabor sa atin, yung masarap sa pakinig, pero hindi naman mababago ang buhay natin. Gusto natin yung mensahe na babago tayo. Amen? At huwag kayong magagalit pag nasasaway tayo ng salita ng Diyos. Hindi ako yun. Hindi kami yun. Kundi mahal kayo ng Diyos dahil gusto ng Panginoon, ayusin pa tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So next, a mature Christian should emphasize our authentic faith. No? Ibig sabihin yung faith na tunay, totoo, hindi peke. Hindi kunwari lang, kundi tunay. Ito, makinig kayo. Alam nyo ang dahilan kung bakit tayo makristyano, kahit kristyano ka na, nakakaranas ka pa rin ng pagsubok? Diba, ang sabi ng iba, ay gusto ko maging kristyano kasi pag kristyano na ako, siguro wala na ako magiging problema. Sino sa inyo, nung naging kristyano kayo, mas lalo pang lumaki problema ninyo? Magsabi ng amen. Diba? Para pang sa tingin natin, ba't mula nung naging kristyano ako, hindi na ako naubusan ng problema? Baka sunod-sunod, sapin-sapin, patong-patong paminsan. Bakit? Why? Makinig tayo. I-emphasize natin, kung gusto mong maging mature, gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng hindi peking pananampalataya. Maraming nagsasabi, magtiwala ka lang sa Diyos, manampalataya ka lang sa Diyos. Maliligtas ka, yes. Pero yung faith na tinutukoy dito, kinakailangan masubok yung pananampalatayang ito. Amen? Dapat yung pananampalatayang to, tunay, totoo. Hindi kunwari lang.
Kaya tayo pinadadala ng Diyos ng mga pagsubok, mga problema. Bakit? Pag may pagsubok, pag may problema, gusto ng Diyos mapagwagian natin yung mga pagsubok at problema na to. Tama po ba? Para maging mature ka. Sino sa inyo, nung may mga problema kayo, doon kayo lumago. Doon kayo naging mature ang isip. Alam nyo, nung nakilala ko ang Panginoon, 18 years old pa lang ako. 18 taon nung naborn again ako. Sa 18 taon, mura pa ang isip. Napakadaming pagsubok na dumating sa akin. Halos itakwil ako ng magulang ko. 18 years old ako. Pinapili ako. Ano gusto mo? Pagpatuloy pag-aaral mo, mag-Bible ka. Hindi ko pa marunong, hindi ko pa alam, pero lagi kong inuuna at lagi kong pinipili ay Diyos. Naintindihan nyo? Pero nakita ko, dahil sa mga pagsubok na yun, lahat ng pagsubok na dumating sa aking buhay, nalampasan ko. Dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tandaan nyo, hindi ka iiwan ng Diyos. Kahit na may pagsubok na dumarating sa buhay mo, magtiwala ka lang sa Kanya. Ang purpose niya, kaya tayo binibigyan ng pagsubok is maging mature tayo. Hindi gusto ng Panginoon, hindi niya gusto tayong parusahan. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin kaya ka binibigyan ng pagsubok, kaya dumarating sa iyong pagsubok, problema, mga tukso para parusahan ka ng Diyos. No! Mahal tayo ng Diyos. Si Satanas ang may purpose niyan. Anong purpose ni Satan? To kill us, to steal us, to destroy us. Pero ang Diyos hindi. Ang purpose ng Diyos, kaya tayo binibigyan o pinapayagan na mahatid sa pagsubok, ay para lumago tayo. Tandaan niyo yun ha, pag may pagsubok, may mga problema dumarating sa inyo, ang purpose ng Diyos, para lumago ka. Tama? Tama? Hindi yung, oo nga, napasahan mo yung pagsubok. Kasi iba, pag sinubok bumabagsak sa pagsubok Diba? Yung teacher nyo, meron ba dito mga professor o teacher? O si Teacher Ara, magiging teacher ka. Diba? Ang nais mo, ang nais ng mga teacher, yung estudyante niya, makakapasa sa examen. Tama ba? Tama? Gusto ba natin pumasa ang mga estudyante natin? Yes, ako teacher din ako by profession. Ayoko mga estudyante ko bumabagsak. Gusto ko pumasa sila. Lalo na ang Diyos. Gusto niya na mapasahan natin ang bawat pagsubok na dumarating sa atin. Tama? At kung papasa ka, ayaw ng Diyos, pasang-awa. Hello? Diba? Minsan pag teacher ka, minsan may pinapasa rin tayo. Bawa 73, ginagawa na natin 75 kasi naawa tayo kasi ilang taon na sa grade 2, ilang taon na sa grade ganyan. Diba? Pinapasa na lang natin. Ginagawa natin 75. Ang tawag doon ay pasang-awa. Listen, tayo mga Kristiyano, may pagsubok na dumarating sa atin, pero ayaw ng Diyos na pasang-awa lang tayo. Hello? Gusto ng Diyos na pag may pagsubok na dumadating sa atin, ay hindi lang tayo pasang-awa, kundi pumapasa tayo with flying colors. Alam niyo po ba yung flying colors? Ibig sabihin, pasado. Ano pa? Mataas ang grado! Tandaan nyo, pasahin natin ang pagsubok na dumarating sa ating buhay na may mataas na grado. Yun ang gusto ng Panginoon. Dahil ang mataas na grado, ang isang Kristiyano na nagmamature. Amen? Ibig sabihin, mature ka na. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Nyo? Okay, so ibig sabihin, to have an authentic faith, para magkaroon tayo ng authentic faith, kinakailangan mag-undergo tayo sa different trials and testing. Para magkaroon tayo ng authentic faith. Kaya, dumarating tayo sa mga pagsubok. Sino sa inyo dito maraming pagsubok? Say amen. Sikapin nyo na kahit kayo may pagsubok ngayon, makapasa kayo at hindi lang pasang-awa, kundi mataas ang grado nyo. Amen? No, ibig sabihin, paano ka bibigyan ng Diyos ng mataas na grado? Pag nakikita niya, sa pagsubok na yon, nagmamature ka.
Alam nyo, ako marami ng pagsubok dumating sa buhay ko. Pero alam nyo, kinakailangan, hindi lang tayo pasado, kundi mataas ang grado natin. Maraming pagsubok na dumating, pero alam nyo, lagi ako nagtitiwala sa Diyos. Niningitian ko lang yung pagsubok. Oo, minsan nakakaiyak eh. Yung pagsubok, minsan mahirap eh. Pero pag nanalangin ka na sa Diyos, nagtiwala ka sa Diyos, alam nyo, during testing, ayaw natin yun eh. Ayaw natin yung sinusubok tayo eh. Sino ba gusto ng pagsubok? Di ba mas gusto natin yung buhay natin maaliwalas, masaya, walang problema. Pero talagang normal na dumarating sa atin ang pagsubok. At pag dumating yung pagsubok, naiirit na tayo. Minsan ayaw natin to, pero ito ang purpose ng Lord para tayo ay mag-grow. Ang objective niya, para tayo magkaroon ng authentic faith. At pag nakapasa tayo sa test, nakapasa tayo sa mga pagsubok na ito, nag-grow at lumalago tayo bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin, kinakailangan, pag nalampasan mo yung pagsubok na yon, kinakailangan may natutunan ka sa pagsubok na dumating sa buhay mo. Dapat, yun ang purpose ng Lord, may natutunan ka. Tama? 3 klase lang eh. Ano ka pag may dumating na pagsubok sa'yo? Ano ka? Patatas? Itlog? O kape? Pag may dumating pagsubok sa'yo, ano ka? Patatas? Itlog? Kape? Ano ibig sabihin yan? Pag patatas, di ba? Ang patatas, ilagan yung patatas sa kumukulong tubig. Ano mangyayari sa patatas? Ha? Nalalambot. Ikaw ba yung Kristiyano pagdating ng pagsubok? Ayoko nang umattend, ayoko na mag-pray, ayoko na mabasa ng Bible, ayoko na maging Kristiyano. Nalalambot ka na. Hello! Paano ka magmamature niyan kung konting pagsubok lang, malambot ka na? O ikaw ba itlog? Ang itlog, pag nilagay mo sa tubig, anong nangyayari sa itlog? Ha? Titigas. Titigas, tama? Di ba? Hard-boiled, no? O ganun ka ba pag dumating yung pagsubok sa buhay mo? Gaya ka na itlog? Tumitigas ang puso mo? Mula ngayon, Lord, ayoko na. Hindi na ako aatag dyan. Hindi na ako magbabasa ng Biblia. Hindi na ako makikinig sa salita ng Diyos. Ayoko na. Dami pala pagsubok dyan. No. Paano ka lalago niyan? Babalik ka uli sa darkness. Babalik ka uli sa kampo ni Satanas. Tama? Pero dapat maging kape tayo. Bakit ano ba ang kape? Pag nilagyan mo ang kape, dapat maging tubig tayo, mainit na tubig. Bakit? Pag ang mainit tubig, nilagyan mo ng kape at gatas, ano nangyayari? Nagbabago ang kulay. Dapat magbago ang sitwasyon natin. Pag ikaw ay isang Kristiyanong mature, hindi nababago ang puso, hindi nababago ang isip, hindi tumitigas, hindi lumalambot, kundi nababago ang sitwasyon. Nagiging mature kang Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! No? So, ito ina-emphasize ng maturity. Ano po yun? Sabi, a mature Christian emphasizing character, action, and deep relationship with God. Nababago yung character mo. Inaayos ng Diyos kasi yung character. Alam mo, tandaan nyo, mas mahalaga sa Diyos, hindi yung pagpalain ka talaga. Ang mas mahalaga sa Diyos ay yung maayos yung character natin. Tandaan nyo yan, ha? Yun ang pinakamahalaga sa Diyos. Maiayos niya yung character natin. Mahalaga yan. That matter most to God. Yung mabago yung character mo. Kaya tandaan po natin, dito sa buhay na ito, pinakamahalaga yung character natin na ayos. Nagiging kawangis tayo ni Jesus. Amen? No? Yung action natin. Kung paano tayo gumagalaw, kumikilos dito sa ibabaw ng lupa. At yung deep relationship with God, na meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon.
At paano tayo magkakaroon ng relasyon na malalim sa Diyos kung hindi natin lagi siyang kinakausap? Kung hindi natin lagi binabasa ang kanyang salita? Kung hindi natin pinakikinggan ang kanyang mga salita? Amen? No? So, dapat maging mature tayo. Alam niyo, napakahalaga ng maturity. Pag mature kang Kristiyano, ano man dumating sa'yo, bagyo man, signal number 4 man, intensity, lindol man na kasing lakas ng lindol na tumama sa Myanmar. No? Ibig sabihin, mananatili kang matatag. Subok na matibay, subok na matatag. Hindi na payamanan ngayon. Hindi na pagandahan ng bahay, hindi na pagandahan. Okay, kung meron kang ganun, praise God, salamat sa Diyos. Pero ibig sabihin, kinakailangan ngayon patatagan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi madadala natin to sa langit, pero yung mga bagay na yon, hindi natin madadala sa langit. Amen? Kaya dun pa rin tayo kung ano ang ninanais at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, next, panghuli, sabi diyan, yung mature Christian strive to reflect Christ's character. Ninanais mo na ma-reflect sa'yo, makita sa'yo yung character ng ating Panginoon, yung mga attitude ng Lord. Diba? Si Jesus, nagpatawad siya kahit yung mga tao galit na galit sa Kanya. Nanatili siya mapagkumbaba. No? At ang mga mapagkumbaba, itinataas ng Panginoon. Yung karakter niya, mapagpatawad siya, maibigin siya, mapagmahal siya. Yung kanyang karakter, sabi niya, yung namamarkahan o may bakas, yung karakter ng Diyos, may bakas na pag-ibig, pagmamahal. No? Pagmamahal niya sa tao, hindi siya namimili ng taong mamahalin. Tama? Tayo din naman bilang mature Christian, pag mature Christian ka, hindi ka mamamili ng mamahalin. Diba? Kasi yung ibang tao, namimili lang ng mamahalin eh. Ay, yung mga kaibig-ibig, mamahalin ko yan. Yung magaganda, ay, yan, madaling mahalin yan, magaganda. Yung mga mababait, madaling mamahalin yan. Pero yung paano na, yung mga taong galit sa'yo, paano yung mga taong gumagawa sa'yo ng masama, paano na yung mga taong nagsasalita sa'yo ng masama, mamamahalin mo pa rin ba yun? Pero sabi ng Diyos, si Jesus, kaaway niya, minahal niya. Ano ang sabi ng Panginoon? Pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kabila. Diba? Pag pinaglakad ka ng 1 milya, maglakad ka ng 2 milya. Nang ibig sabihin ng Panginoon, marunong kang magpatawad, umunawa. Diba? Kaya nga maraming nangyayari dyan, yung road rage na yan. Ano punot dulo ng road rage na yan? Pride! Ayaw nilang malamangan. Mag-ingat kayo, mga driver dito, ha? Ayaw nilang malamangan. No? Kaya pumapatay sila dahil sa, nasingitan mo ako, ha? Sige, habulin kita. Diba, yun ang nangyari sa Antipolo? Oh, bakit? Punong-puno siya ng galit, punong-puno siya ng pride. Pagmamataas, pagmamayabang, porket marami siyang kakampi, maraming tutulong sa kanya. Yung isa naman, may pride din, kasi meron siyang baril. Tama? No? So, pero kung ikay mature Christian, hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta gaganti sa mga ganun tao. Kundi tatawanan mo na, sige, okay. Kung maunahan mo ako, okay. Diba? Tama? Kung maunahan kayo ng ibang sasakyan, okay lang. Tama? No? Sabi, love, humility, may pagkapakumbaba, compassion, pag-ibig sa lahat, pagmamahal. Pagmamahal, hindi lang yung kaibig-ibig mamahalin mo, kundi kahit hindi kaibig-ibig mamahalin mo. Sabihin mo muna sa katabi mo, I love you. Sige po, I love you, I love you. Sige, pakita niyo yung pagmamahal, I love you. No? I love you with the love. Dito magkakapatid tayo sa Panginoon. Hindi lang ang mamahalin niyo yung porket kaibig-ibig lang. No? Pwede kayo, magmahalan tayo. Kung hindi nyo kilala ang bawat isa, magkipagkilala kayo. Gawin natin pamilya ito. No? Okay, no? So,
Panghuli, encourage believer to pursue spiritual growth. No? I-pursue natin yung spiritual growth na tayo'y lumago sa ating Panginoon. No? So, i-resist natin yung worldly influences and serve others. No? Yun ang isang mature Christian. No? Nire-resist niya yung worldly influences, yung mga impluensya ng sanlibutan ito, at naglilingkod siya ng tunay sa ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoon. Now, number 2, dito na lang tayo magtatapos, siguro ay pagpapatuloy na lang natin to sa mga susunod na araw, yung indikasyon ng spiritual maturity. Indication of spiritual maturity. Number 1, deep concern for our brethren in Christ. No? Ito po yung isang indikasyon na tayo ay mature sa spiritual kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa. No? Love one another. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Dapat, kaya nga tayo isang pamilya dito, mahal natin ang isa't isa. Meron tayong pagrerespeto sa isa't isa. Meron tayong pagmamalasakitan sa isa't isa. No? Alam nyo, napakaganda itong nung nakaraan, Sunday, tinuro ko sa inyo about good citizenship. Yung pagmamalasakitan sa isa't isa, nakuha yan ng ating mayor eh. Yung meron siyang malasakit, di ba? Maganda. Ngayon nakikinig ako ng caucus, no? Mga caucus. Sabi ko, ang ganda pala ng mga... Hindi ako nangangandidato dito Pero nakita ko, ang ganda pala ng mga nagawa ng ating mayor. Maganda pala yung mga susunod na programa, no? Kaya dapat nakikinig din kayo ng mga gano'n, no? Yun ang pinakikinggan ko pag nakikinig ako ng mga caucus, no? Magaganda pala. Sabi ko, no? Kasi meron siyang, tawag doon, yung programang malasakit, no? Dito rin sa church, meron tayong malasakitan, meron tayong damayan. Diba? Kagahapon, doon kami sa isang kapatid, meron sa tayong kapatid na na-ospital. Pumunta kami, dinalaw namin siya, pinag-pray namin siya, binigyan namin siya ng prutas, no? Kasi may sakit siya, no? Na-ospital siya ng 2 araw, pero nagpalabas na rin siya doon, kaya nga dinalaw namin siya. No? Ibig sabihin, pakita natin yung pag-ibig sa isa't isa. Meron ba dito na lahat kayo dapat, wala kayong lalampasan? Kung may kakamayan kayo, eto kakamayan ko to kasi mukhang mabango Di ba? Pero yung mukhang hindi naligo, kamayan nyo rin. Yakapin nyo rin. Di ba? Tama po ba? Wala tayong ganuti dito. Wala tayo dito na, basta ako, dun lang ako sa mga mukhang magaganda at pogi. No? Yung mga mukhang gusgusin, ayoko yung kamayan. No! Asan ang pag-ibig natin sa isa't isa? Magmahalan tayo. May itsura o wala. May damit na maganda o hindi, lahat tayo magpakitaan ng pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa. Si Paul, yan po ang ininsist niya sa mga taga-Korinto. Meron siyang pag-ibig sa isa't isa. Sabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako. Si Kristo. Si Kristo? Kanino ba si Kristo unang pumupunta sa mga dukha? Kanino siya nangangaral? Sino ang unang niyang priority? Yung mga dukha, yung mga may pangangailangan, di ba? No? Ibig sabihin tayo, ganun din gawin natin. Lahat mahalin natin, lahat pagmalasakitan natin. Mayaman man, mahirap, pantay-pantay tayo dito. Dahil lahat tayo dito, anak ng Diyos. Tama? Tama? Tama. Ba't ang hina? Pantay-pantay tayo dito dahil lahat tayo dito ay anak ng Diyos. At tandaan nyo, kung ikaw'y mature Christian, hindi lang ikaw ang pinagmamalasakitan mo, pagmalasakitan mo rin ang ibang tao. Di ba? Meron ba dito, basta ako ligtas na. Hindi na, basta ako ligtas na, okay na ako. Basta ako pinagpapahalan ng Diyos, okay na ako. Basta ako ganito, okay na ako. No, paano naman yung iba? Diba? Dapat meron tayong puso na nais din nating
makapagbigay ng kalakasan, encouragement sa iba natin, kapatid. Sabi sa 2 Corinthians 11:28-29, bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Tinan nyo, ito si Paul, laging nasa isip niya, hindi lang yung problema niya, kundi yung problema ng mga iglesia. Tama? So, ibig sabihin, hindi ko naman sasabihin na, tanungin nyo lahat, ano problema mo? Ano problema mo? Parang politiko, di ba? No, kundi lahat ipanalangin nyo. Baka, Lord, sa church namin, baka meron po doon may problema, may pinagdadaanan, may ganitong mga sitwasyon. Panginoon, tulungan mo sila. Dapat magsimula tayo na hindi lang yung pamilya mo, hindi lang sarili mo, pinagpe-pray mo, kundi pati yung isa't isa. Yung mga kapatid natin, alam ng Diyos yan, araw-araw pinapanalangin ko kayo. Yung problema nyo, problema ko rin. Alam ng Diyos yan. Tama? Wala nga akong masyadong problema sa bahay, sa buhay namin eh. Pero karaniwang problema ninyo. Dapat ganun din tayo. Yung problema ng mga, kahit hindi nyo tanungin ang problema nila, pinagpe-pray nyo ang isa't isa. Pinapanalangin nyo ang bawat isa. No? Amen? Tama po ba? Tama? Pag merong kapatid na inaagrabyado ko, merong kapatid na kailangan ng tulong, tulungan natin. Kung wala kang maitulong sa ibang paraan, panalangin. Kung may maitutulong ka sa ibang paraan, tulungan mo. Napakagandang bagay yan. Yan ang gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, nagmamature ka. Diba? Hindi lang yung sarili mo iniintindi mo, kundi iniintindi mo rin yung kapakanan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Lalo na yung mga kapatid kay Kristo. Ang sabi sa Biblia, sa Book of Galatians, mas mahalin natin ang ating kapwa, lalong-lalo na yung kasamahan sa pananampalataya. Kung meron kayong kapatid na nakikitang hindi na uma-attend, o kayo nag-invite, imbitahan nyo, kamustahin nyo. Kung hindi nyo magawang mapuntahan, sabihin nyo sa amin. No? Sabi sa Colossians 4:12-13, ginawa to ni Pablo. Sabi niyan, kinakamusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyan dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Tinan nyo, ito ang ginagawa niya. Sabi, kinakamusta niya yung mga kapatid niya sa pananampalataya. At sabi, dinadalangin. Paano dalangin? Paano idalangin ni Pablo yung mga mananampalataya? Dinadalangin ng taimtim na para ikaw yung sinusubok. No? Na para sila'y maging matatag, ganap, lubos, at panatag ang kalooban. Tandaan nyo, kami kahit may mga problema din kaming personal, sinasabi namin sa inyo, kung meron kayong problema at hindi nyo talaga kaya, sabihin nyo sa amin. Handa kaming tumulong sa inyo. Bakit? Gusto ng Panginoon na tayo magtulungan, magmahalan sa isa't isa. Kung may magagawa kami, tutulong kami. No? Tan sabi sa, sige, dito na lang po ang huli. Colossians, basahin nyo na lang po sa bahay nyo, sa kalooban ng Panginoon, pagpapatuloy na lang po natin to, pero hindi po sa Sunday. Sa Sunday po, may ibang tagapagsalita po tayo, kaya wag po kayong liliban sa linggo. Pero pagpapatuloy po natin to, tong aral na ito, na mature Christian, sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na pagkikita po natin. May natutunan po ba tayo? Okay, yung natutunan natin, i-apply natin sa ating mga buhay, no?